Fully book na ang ilang biyahe pa probinsya sa ilang terminal ng bus sa EDSA Cubao. Kaya nagbabakasakali na lang ang ilang chance passengers. Kumustahin din natin ang dali ng trapiko sa NLEX Balintawak at may unang balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Maluwag na maluwag pa naman yung sitwasyon ng traffic dito po yan sa Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pero Igan, may mga kababayan na tayo na nag-leave na sa kanilang trabaho para maagang makauwi sa probinsya ngayong Miyerkules Santo. Pero sa pag-iikot ko kanina, doon sa ilang bus terminal sa Cubao sa Quezon City, fully book na ang ilang biyahe, lalo na yung pa-Bicol. Yun nga lang, merong mga extra buses na pwedeng bumiyahe para sa mga chance passengers. Matapos ang 4 na taon, ngayon lang uuwi sa Quezon Province si Loleni kasama ang kanyang asawa. Galing silang Porac, Pampanga at magang bumiyahe patungong bus terminal sa Cubao. Para wala pong traffic, ganun. Parang walang madaming pasahero, ganun po. Para hindi po siksikan sa pagsakay po, ganyan. Susulitin po namin para kami. Para makapag-enjoy naman po. Mamayang hapon pa inaasahan ng bus terminal ang dagsa ng mga pasahero na pauwi sa Quezon at Batangas. Nagdagdag po sila ng basis na kumuha na special permit para sa karagdagang biyahe mamaya. Kasi inaasahan namin na mamaya hanggang bukas ng daragsa yung mga pasahero. Maaga rin sa bus terminal na ito ang senior citizen na sa Virginia na pauwi sa Albay. Ang problema, wala pa siyang ticket. Fully book na ang biyahe pa Bicol hanggang March 29. Pero may mga extra buses naman daw na masasakyan ng mga chance passenger. Mahirap. Wala nga akong tulog eh. Kasi nagsaing ako para may baunin. Dala na rin ako ng thermos, kape. Kasi mahirap pag walang pamasahe, magastos. Eh siyempre balikan yun, sulitin ng bakasyon. Fully book na rin ang biyahe ng air-conditioned buses patungong Camarines Norte at Camarines Sur sa bus terminal na ito hanggang March 29. May mga ordinary bus naman para sa mga walk-in passenger. Tulad ni Joel at mga kaibigan niya na biyaheng dait pero wala pa silang nakukuhang ticket. Nag-leave na sila sa trabaho ngayong araw. Mahirap, abang. Kahit doon sa ibang terminal Kasi dapat magpapabook kami nung nakaraang week pa. Kaso lahat fully book na. Maswerte namang nakakuha ng ticket kaninang alas 4 ng umaga si Aling Cora at kanyang mga kaanak na patungong Camarines Norte. Kagabi pa sila naghihintay sa bus terminal. Mas mainam yung mas maaga para makakuha kagad kami ng ticket. At ngayon nga okay na yung ticket namin. Ginawa naman, hindi naman masyadong mahirap. Taon-taon kasi kami umuwi dahil may reunion kami. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza ng NLEX. Kanina po bahagyang nagkakaroon ng pila dyan sa cash lane pero mabilis naman na nakakausad yung mga sasakyan. Doon naman sa RFID lane ay maluwag na maluwag po yung sitwasyon. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 10% increase sa traffic volume inaasahan nila ngayong Holy Week na magsisimula na ngayong umaga po hanggang bukas na po yan ng umaga. Inaabisuhan naman ng pamunuan ng NLEX yung mga may RFID sticker na siguraduhin na sapat po yung load ng RFID nyo para iwas abala. Yan ang unang balita mula rito sa NLEX. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, kapag nagka-aberya habang nasa expressway, saan pwedeng humingi ng tulong ang mga motorista? Yes, Igan, maaaring tumawag yung mga kapuso nating motorista sa hotline ng NLEX sa numerong 02-135,000 o di kaya naman makipag-coordinate sila doon sa mga social media accounts ng NLEX. Madagdag na rin natin, Igan, na free yung towing service para sa Class 1 vehicle sa pinakamalapit na exit dito sa North Luzon Expressway. Nagsimula na po yan kaninang alas 6 ng umaga at magtatagal hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo. Igan? Maraming salamat, James Agustin. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.